Bago ko pala simulan yung video mga kamappers, na meron po tayong TikTok shop and Shopee para bumili po tayo ng mga Manila Urban Fix stickers. Yes po mga kamappers, 5 piso lang po yan. So tara at bilhin na po tayo ng mga Manila Urban Fix stickers. 5 piso lang po yan dito sa Shopee and TikTok. So welcome po sa panibagong episode ng Manila Urban Fix. Na-video na po natin yung Scream. So in a nutshell, quick recap sa last video, wala akong mahanap na Dolan o kaya Engine 11, kaya napilitan ako bumili nitong Scream, and it's orange. So I was like, fuck yeah, or hell yeah, you know, it's orange. So favorite color ko, tawag ko na sa kanya Pongkan. So ayun, no. So ito na si Pongkan, no. So yun na, yung fucking pangalan na yung bike ko. Anyway, dito na po tayo sa panibagong video ng Manila Urban Fix. Hindi ko mo pinipilit, but kindly consider mag-subscribe po kayo dito sa Manila Urban Fix. So, I do vlogs, we do vlogs, reviews, and whatnot and shit. So, let's proceed. Ito po yung bagong crankset natin. So, ito pong crankset is, in a way, high-end compared sa others because it's Italian. It's Campagnolo. If I'm not mistaken, ganun ata yung pagbigkas. Hindi Campagnolo, parang Campagnolo. So ito po ay isang Campagnolo record pista. If I'm not mistaken, hindi po siya NJS. Pero isa po to sa mga sold after na cranks. Dahil isa to sa mga, in a way, lightweight, good performing. If I'm not mistaken, yung mga dating Campagnolo na crankset, nagkakaroon ng issue na nababali dito, nagkakaroon ng crack. Pero if I'm not mistaken, isa to sa mga models na hindi nasisira. Parang revision of the revision of a revision to. Kasi yung isang cranks na yun, nagkaroon pa ng revision. Parang super something ada. Pero ito kasi is record pista. Campagnolo record pista, if I'm not mistaken. Aluminum po ito. Pero hindi ako sure kung anong klaseng aluminum to. So, my educated guess is probably a 7000 series aluminum. Well, because it's stiffer and it's better suited for a high-stress environment such as a crankset, no? So, bakit nga ba ito yung binili ko? So, just like itong Scream na to, ang pinaka-originally na gusto ko is Sugino 75 o kaya Dura Ace. No, Sugino 75 o kaya Dura Ace na crankset, and I really want a Sugino 75 for the longest of time kasi ang ganda niya, durable siya, NJS approved siya, and alam na din ng lahat na yun yung sa mga pinaka good na crankset na mabibili natin sa ating pera, no? So I was like, oh yeah, let's go, why the fuck not, no? Kaso, wala akong mahanap. Na I was like, uy, December, baka mag-December, ganun. Well, it's January ngayon, pero bago pa mag-January, nabili ko na to. And, naganap ako, isa naman sabi ko, fuck. Kasi, even if December, wala akong mahanap na Sugino 75. Like, ganun na ba ano ng tao? Like, ayaw na bitawan talaga yung mga Sugino 75. Meron ako nakita Sugino 75 direct drive na yung ginto, S-cubic ata yun. Ayoko yun. Gusto ko yung square tapered. So, pag-usapan nga natin saglit ang square tapered. As you can see, square. Yan o, square. So, bakit nga ba square tapered? So, ang square tapered, technically, it is less stiff than a modern na outboard na crankset. Pero ang maganda kasi dito is yung kanyang durability. Mas hindi ka magbo-bottom bracket or bearing change sa bottom bracket na square tapered compared sa isang outboard. So ako naman na hindi naman mag-race all the time, like hindi naman ako pure racing 24/7 of my entire existence in this miserably floating rock in this fucking galaxy universe and whatnot. Mas gusto ko to. And it doesn't mean
it doesn't mean na kapag naka-squirt, sorry, palagi ako ilong kate kasi. But it doesn't mean na pangit to, mahina to. No, 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 it's the opposite. It's just a little bit less stiff, pero hindi siya hindi siya worse. Pero kung ako tatanungin mo, this shit is superior. Kasi hindi ako magpapalit. Or less frequent ako magpapalit ng bottom bracket, less frequent yung maintenance, and at the same time, proven and tested na mechanism na ayun. So, unlike yung mga what do you call this? Mga outboard, minsan na napuputput yung spindle, minsan hindi pantay yung what do you call this? Yung gap, mahigpit yung gap, maluwag yung gap, malaki ang gap, maliit ang gap. So, yun yung isa sa mga ayoko sa bottom bracket ng mga outboard is, in my opinion, mas marami siyang issues na pwede mangyari, pwede mag-arise. So, marami siyang mga compatibility requirements and issues compared sa isang square tapered crankset. Oh, yeah. May ISO na bottom bracket and whatnot. Iniisip ko, in my opinion ko lang to. Tulad ng Sugino, kailangan daw Sugino bottom bracket for it to work or masisira. Para sa akin, ako bilang isang marketing supervisor, I guess that's marketing para mapabili ka pa ng product nila. So, yeah, I guess that's it. So anyway, 165 yung haba, and of course a 144 BCD. Dahil kapag 144 BCD ka po, mas maraming mga options na chainring ang mayroon ka. And speaking of chainrings, yung dati kong chainring, Mickey Advance Pistard ba to? Hindi. Mickey Advance lang pala. Pistard. Nasa isip ko yung wheelset o yung crankset na buo. Anyway, this is a Mickey Advance 50 teeth na 50 teeth na chainring. This is made in Italy, and this is a 7000 series aluminum, and this is taken heat treated po yung kanyang mga ngipin to ensure the hardness and of course the longevity and durability of its life. Kasi syempre kapag malambot ang ngipin mo, mapupudpud po ata yan. Ay, mapupudpud po agad yan. So ito hindi. And ito po yung sa dati kong what do you call this, sa Dolan. And I said to myself, ba't ko mapapalitan if I really like this chainring? So I said to myself, I'm really emotionally attached dito. I'm really emotionally attached dito. Kasi chainring ko to eh. And ito yung sa nabenta kong bike eh. And it's really good. This Mickey Advance is heat treated, then again nga sinabi ko nga para hindi maputpud yung ngipin and all, and this durability longevity. 7000 series aluminum and 50 teeth, tamang-tama na sa akin, which is mahirap na makahanap ng proper na chainring na ganon, or in a way medyo quality na chainring na ganon. Madalas ko kasi nakikita mga decas and all. So yeah, mga kamappers, yun lang po. These two crankset, tingnan mo gaano kaganda crankset na to, no? Wait lang. Observe. Boom boom palabam pum pam. Ganda, no? Angas ng color combination. So yeah, I mean, sige, I guess in the near future bibili ako ng Sugino o kaya Raketa o kaya Degerit na carbon chainring. Pero as of now, mga kamappers, this will suffice. This is more than enough in my opinion po, mga kamappers. And yeah, mahaba po yung chainring bolts nito, kaya hindi pa po nakakabit. It's either bibili po ako ng panibagong chainring bolts or i-grind down ko po sila. Pero in my opinion, mukhang i-grind down ko po sila, no? Mukhang i-grind down ko po sila. Rather than what do you call this? Rather than bumili ako ng chainring bolts. So yun po, mga kamappers, bili po tayo sa TikTok shop po natin. And Shopee page po natin. Malay niyo po, mga kamappers, the joke lang, wala akong pinapamili. Pero bilhin na po tayo ng Manila Urban Fix stickers, and marami po tayong mga kagamitan, mga merchandise na paparating. So bilhin na po kayo sa TikTok shop and sa Shopee ng Manila Urban Fix. So as usual, mga kamappers, ride vehicles safe and tandaan, huwag po lalapit sa truck and bus.
And I'm really, really glad na nakabalik na ako sa cycling. Malapit na po bumalik. And this is a permanent na pagbabalik. Hindi po ito temporary na pagbabalik. So yan po mga kamapers. Thank you po very much. So yeah. See you sa next video. And wala yung bottom bracket. Kukunin pa yung bottom bracket. So yan po mga kamapers. See you in the next video.